So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, another phone comparison na naman tayo ngayong year-end 2024, and this time iPhone 12 versus the iPhone 11 Pro. Ano kaya magandang i-purchase going 2025? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So napakaganda i-compare na itong dalawang smartphone na to kasi yun nga, mabenta rin sila sa Green Hills at maraming restock ngayon si Ate Mayet. So yun nga, saan ba tayo bibili ng mga legit iPhones? Wala na iba kundi sa nire-recommend nating shop ang CMB Gadgets stall XA07 ngayong December 2024. Pero sa 2025, di natin alam kung saan silang stall. Pero kung meron kayong inquiries about sa shop nila, again, yung shop nila nasa description box yan. I-check nyo na lang yan. Mag-inquire kayo. Doon lang kayo mag-inquire sa merong blue check or verified by Meta na CMB Gadgets. At sabihin nyo lang, napanood nyo dito sa vlog yung review, bibigyan kayo matik 500 pesos cash discount. So, restock sila, napakadaming stock ng iPhone 11 Pro and iPhone 12 ngayon sa Green Hills or kay Ate Mayet. Kaya nag-decide ako i-purchase ito. Kaya nag-decide ako i-compare itong dalawang smartphone na to kasi, to be honest, hindi sila nagkakalayo ng price. At, sila generation apart sila kumbaga. So, yun nga, ang iPhone 11 Pro, ang Pro model na 11 series at iPhone 12 is the base model ng 12 series. So, marami ring nagde-decide between dito sa dalawang smartphone na to. Marami rin akong na-encounter or natanong sa Green Hills sa mga consumers na nagde-decide between sa dalawang smartphone na to. So, dito sa video na to, tutulungan ko kayo mag-decide ano ba ang magandang i-purchase ngayong 2024 or going 2025. So, yun nga, unang-una presyo. iPhone 11 Pro, meron lang yan variant na 64, 256 at 512. Pero usually nakikita natin sa Green Hills is 64 at 256. Pero usually ang focus ngayon ng mga shop is 256 kasi konti na lang ang nagpi-prefer to be honest ng 64GB na iPhone. Mas pini-prefer na nila yung mas mataas na variant or yung storage kasi napakaliit na po ng 64GB in today's time. Lalo na going 2025, pag na-update pa yan ng iOS 19, medyo mahirap pa yan i-update kumbaga sa storage. Mas malakas pa kumain ng storage pag ina-update nyo. So, hindi na yung iPhone 11 Pro medyo 50-50 pa yan when it comes sa software update sa iOS 19. Pero malakas yung chance or malakas yung probability natin na ma-update to sa iOS 19. Hopefully. Pero yung XR, sobrang slight na lang ng chance na ma-update. Pero yung iPhone 12 Matic, ma-update pa yan sa iOS 19 and even iOS 20. Kaya when it comes sa software support, mas matatagal pa sa market ang iPhone 12 compare sa iPhone 11 Pro. So yan yung unang-unang advantage ng iPhone 12 base model compare sa iPhone 11 Pro model. Pero yung presyo ng iPhone 11 Pro, 64GB, I think naglalaro na lang yan sa 15,000 to 16,000 pesos. 64GB sa 11 Pro. Depende sa shop or depende sa offer. 256 naglalaro sa 16,000 to 18,000 pesos. So, sobrang mura na ng iPhone 11 Pro. iPhone 12, ganyan din ang price. 64 naglalaro sa 15,000 to 16,000. 128. Wala po kasing 128 ang 11 Pro. So, 128 tayo sa 12 na merong presyo na 17 to 18K. 256, 19 to 21,000 pesos. So, kung mapapansin nyo yung 256 ay medyo mas expensive ng konti ang iPhone 12 sa iPhone 11 Pro. So, kung ako tatanungin kung bibili kay 11 Pro, go for the 256. To be honest, maliit na yung 64. Pero meron ako napapansin na gusto pa yung 64 dahil unang-una mas makakatipid sila, few thousand of pesos, at hindi sila ganun talaga sa storage. Pero kung ako tatanungin kung konti lang naman, konting at few thousand of pesos naman dadagdag nyo, go for the 256. Mas sulit, mas marami kayo malalagay kaysa sa 64. Pero kung 64 talaga, meron naman ding better option to go when it comes sa expansion ng storage tulad na lang ng iCloud. Sa iCloud kasi pwede kayo mag-expand ng storage. Subscription yan, 50 pesos per month. Additional 50GB of storage. Pero yon kung few thousand of pesos lang, I think mga 3,000 pesos naman 256 na, go for the 256, mas sulit siya. So, unang-una dito tayo sa kanilang difference. Ang iPhone 11 Pro is 5.8 inches. Ito po yung last version din ng iPhone 11, ng iPhone Pro model na merong maliit na screen size dahil kina next year sa 12 Pro is 6.1 inches na siya. So 5.8 inches Super Retina XDR OLED display
compare sa iPhone 12 na 6.1 inches, Super Retina XDR OLED display. Same din na 60Hz. So when it comes sa quality ng display, mas malaki yung display ng konti ng iPhone 12 compare sa 11 Pro. And yung 11 Pro is very compact. Maganda siyang gamitin for one-handed operation. Marami pa rin magpiprefer ng smaller iPhone na marerecommend ko ang 11 Pro. So when it comes sa display, mas malaki po ang display ng iPhone 12. Sa iba kasi mas panalo siya kasi mas gusto nila ng slight na mas malaking screen. Pero in today's time ngayon sa 2025, yung 6.1 na yung parang standard size ngayon ng pinakamaliit na iPhone na pwede nating ma-purchase brand new or yung latest. Kasi sa 16 is 6.1 inches, 16 Pro is 6.3 inches, 16 Plus is 6.5 inches, is 6.7 inches, at 16 Pro Max is 6.9 inches. So, bawat variant ng iPhone ay iba't iba na po ang mga screen. So, marami na pong preference ang consumers kung ano ba ang perfect screen size para sa kanila. So, next naman is chipset, Apple A14 versus Apple A13 sa 11 Pro. So, one generation apart yung kanilang chipset. So, tulad na sinabi ko sa inyo kanina, when it comes sa OS, mas matagal po ma-update ang iPhone 12 compare sa 11 Pro. So, yun, sa OS, pareho pa naman sila nasusupport ng iOS 18, pero there's a possibility na mas matagal nga ma-update ang iPhone 12. So, when it comes sa software chipset, panalo din dyan ng iPhone 12. Again, kino-compare natin yung ahead na generation na base model, hindi pa to yung Pro model ng 12. So, base model pa lang to ng 12 compare sa Pro model ng 11 series. So, next naman mga ka-J-Vlog sa camera. Camera, syempre, clear winner dito si iPhone 11 Pro. Dahil triple rear camera system siya, yung isang additional camera is of course the telephoto lens na hindi natin makikita sa iPhone 12 na dual rear camera system. Pero ultra-wide naman yung kanya secondary camera. Maganda naman both shooting methods ng iPhone 12 and iPhone 11 Pro. Maganda yung photo quality, maganda yung video. Support nila pareho ng rear at front camera ng 4K video recording up to 60 FPS. So when it comes sa video or camera, maganda naman sila pareho. Pero specs-wise, syempre, mas lamang dyan ng iPhone 11 Pro. Next, mga J-Vlog sa battery. To be honest, itong dalawang smartphone na to, maliit lang naman ang battery capacity nila. Kaya when it comes sa paggamit nila dito sa dalawang smartphone na to, pareho lang naman silang mabilis malobat. Pareho lang naman, maliit ang battery nila na meaning mabilis silang malobat depende sa paggamit. Pero syempre, ang Apple A14 is maliit yung chipset niya compare sa Apple A13 Bionic. So, meaning smaller chipset, mas power efficient. So, yun ang medyo advantage ng iPhone 12. Mas power efficient siya compare sa iPhone 11 Pro. Next, mga ka-J-Vlog, sa overall design and build quality. For me, mas gusto ko talaga ngayon yung design at build quality ng 12. So, 6.1 inches siya pero maliit siyang hawakan. Compare sa 11 Pro na old school na curve design. So, mas prefer ko yung meron akong 12 dito eh. Nasaan yung 12? Meron akong iPhone 12 dito, ayan. Box type na, mas gusto ko talaga yung ganitong form factor. Box type na siya. So, okay na okay yung ganitong form factor. Actually, dalawa yung 12 natin dito. Ayan. Mas piniprefer ko na yung ganitong design. Yung box type compare doon sa curve design. So, old school yon, mas modern design. Itong nasa iPhone 12 natin ngayon. So, yon. For me, portability, light. For me, form factor, design, mas ipiprefer ko yung iPhone 12. So, when it comes sa gaming, syempre, performance-wise, mas panalo ang Apple A14 Bionic chip. So, to be honest, may bubuga rin naman ang Apple A13. Malakas pa rin naman yan, don't worry. Pero syempre, kung ilang libo lang naman ang dadagdag nyo, dito na rin kayo sa mas malakas ang chipset na iPhone 12. At ang pinakalas sa connectivity. Ang iPhone 12 po ang first ever iPhone series na nagkaroon ng 5G. So, ito yung gino-go-to ng consumer, yung 5G connectivity nito compare sa 4G connectivity ng 11 Pro. So, ilang naman mga ka-J-Vlog. So, syempre, when it comes sa future-proof, mas maganda yung iPhone 12 dahil 5G na siya compare sa iPhone 11 Pro. So, yun mga ka-J-Vlog, ating phone comparison between the iPhone 11 Pro and iPhone 12. Ang pinakamin na tanong, Lods, ano ba ang magandang i-purchase? Mag-11 Pro ba ako na Pro model ng 11 series? Or dito ako sa 12
na base model ng 12 series. Hindi po ako magto-12 Pro, magto-12. Ano ba? Kung gusto ko ng Pro na mas mura, mag-11 Pro ba ako or gusto ko mas ano na 12 pero base model. So, yun nga, i-compare natin yung 256 nila. Yung 256 ng 11 Pro is sabihin natin nasa 18K. Yung sa iPhone 12 sabihin natin nasa 21 or 20,000. To be honest, nasa 2 to 3,000 pesos yung kanilang price difference for the 256 variant ng iPhone 11 or iPhone 11 or iPhone 12. Kaya kung pagpipiliin between sa dalawang smartphone na to, I'll choose the iPhone 12 to be honest. Kahit na base model siya, compare sa Pro model ng previous generation, marami kasing nagbago sa 12 compare sa 11. Unang-una dyan yung 5G connectivity, smaller chipset, mas power efficient, redesign, and mas okay yung kanyang form factor. Kaya kung papipiliin dito sa dalawang smartphone na to, I'll go for the iPhone 12. Kahit na, again, kahit na base model siya, hindi siya Pro ha, pipiliin ko siya compare sa last year na Pro model. Unang-una dyan ang i-consider ko is of course, again, the 5G connectivity. Actually, may iPhone, yun nga, meron nga tayong go-to na iPhone 12. Connectivity, and syempre yung box type, mas okay sa akin yung box type ng iPhone 12. Mas ipi-prefer ko to. Mas okay siya. Mas comfortable siya sa grip. Mas malaki yung screen, of course, 6.21 inches. And ito po yung first ever base model ng iPhone na merong Super Retina XDR OLED display. So, ang ganda nung ginawa nilang upgrade sa base model ng 12 compare sa 11 Pro. So, yun nga again, kung ako papipiliin, I'll go for the iPhone 12 kahit na base model siya. Pero, don't get me wrong, iPhone 11 Pro ay maganda naman yan. Kung yun nga, sa ganda talaga yung budget nyo or sa id na yung budget nyo, okay rin naman i-consider ang iPhone 11 Pro. Again, kung bibili kayo 11 Pro, go for the 256 variant. Huwag na kayo magsi-64 kasi masakit sa ulo na yan. Dito na kayo sa 256, mas sulit siya. And mas maganda nga, again, yung camera niya dahil meron siyang telephoto lens. Siyempre, iba is very useful ang telephoto lens. Yung telephoto, sa mga hindi nakakalam, yan po yung nagagamit natin for zoom. Ayan, mas mas okay yung zoom kumbaga ng 11 Pro compare sa iPhone 12 dahil meron siya additional lens. At yun, maganda pa naman ang iPhone 11 Pro, don't worry, maganda pa rin naman siyang gamitin. Kaya-kaya niyang makipagsabayan, especially yung chipset niya sa mga modern 5G smartphones today. Pero yun nga, again, yung software update niya, medyo 50-50 tayo when it comes sa iOS 19. Pero malay natin, di ba, ma-update pa siya. Pero hindi naman po meaning pag hindi siya na-update, ay useless na tong iPhone na to. Pag hanggang iOS 18 na lang siya, matagal pa po magiging relevant ang iOS 18 sa market. Or meaning yan, matagal nyo po magagamit pa ang inyong iPhone 11 Pro. So ayan mga ka-J-Vlog. Again, kung interested kayo between the iPhone 11 Pro and the iPhone 12, doon lang tayo sa nire-recommend kong shop, ang CMB Gadgets kay Ate Mayet, Stall X607. Again, yung kanyang Facebook page na sa description box. Sabihin nyo lang napanood nyo dito sa vlog, automatic yan, 500 pesos cash discount na bibigay ng shop na yan.